Magandang buhay, mabuting tao. Bago ko po simulan ng ating talakayan sa araw na ito, nais ko po munang ipakilala ang aking sarili. Ako po si Nicole Vergara Manlapat mula sa Siyam na Baitang ng Seksyong J, ang inyong tagaulat sa araw na ito. Atin pong tatalakayin at bibigyang pansin ang ikalawang kabanata ng Noli Me Tangere na pinamagatang si Crisostomo Ibarra na isinulat ni Gat Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda. Sa pagkakataon pong ito, akin po munang ipapakilala ang mga pangunahing tauhan na matutunghayan natin sa ikalawang kabanata ng Noli Me Tangere. At syempre, una rito ay si Crisostomo Ibarra, ang binatang nag-aral ng 7 taon sa Europa at siya rin ang kasama ni Kapitan Tiago dumating sa Bulwagan. Pangalawa naman ay si Kapitan Tiago, ang nagdaos ng piging bilang pasasalamat sa mahal na birhen sa matiwasay na pagdating ni Ibarra. Ang pangatlo naman ay si Padre Damaso, ang nagpahiya kay Ibarra sa piging. Sunod naman ay si Teniente Guevara, isa sa mga lumapit at bumati kay Crisostomo Ibarra. At ang panghuli ay si Kapitan Tinong, ang nagpakilala kay Ibarra bilang isa sa mga kaibigan ni Kapitan Tiago at ng kanyang ama. Ngayon naman ay alamin natin ang mga talasalitaan na mababanggit sa kabanatang ito. Panguna ang salitang nakaluksa, na ang ibig sabihin ay nakaitim. Pangalawa naman ang pagsulyap, na ang ibig sabihin ay pagtingin. Ang pangatlo naman ay ang salitang tenyente, na ang kahulugan ay ranggo ng isang opisyal sa munisipyo o pangalawa sa mga pinunong humahalili. Pang-apat na salita ay ang nagugulumihanan, na ang ibig sabihin ay naguguluhan. At ang panglima at panghuli, ang kayumanggi, na ang ibig sabihin ay kulay ng balat o moreno. Ngayon naman ay tatalakayin na natin ang buod ng ikalawang kabanata na pinamagatang si Crisostomo Ibarra. Dumating si Kapitan Tiago kasama ang misis nito at si Ibarra na luksang-luksa ang kasuotan. Binating lahat ni Kapitan ang mga panauhin at humalik ng kamay sa mga pari na nakalimot na siya ay bendisyonan dahil sa pagkabigla. Si Pari Damaso naman ay namutla nang makilala si Ibarra. Ipinakilala ni Kapitan Tiago si Ibarra sa pagsasabing ito ay anak ng kanyang kaibigang namatay at kararating lamang niya buhat sa 7 taong pag-aaral sa Europa. Malusog ang pangangatawan ni Ibarra. Sa kanyang masayang muka, mababakas ang kagandahan ng ugali. Bagamat siya ay kayumanggi, mahahalata rin sa pisikal na kaanyo nito ang pagiging dugong Espanyol. Tinangkang kamayan ni Ibarra si Pare Damaso sapagkat alam niyang ito ay kaibigang matalik ng kanyang yumaong ama. Ngunit ito'y hindi inamin ng pari. Totoo, siya ang kura sa bayan, pero ikinaila niyang kaibigan niya ang ama ni Ibarra. Napahiya si Ibarra at iniatras ang kamay. Dagling tinalikuran niya ang pari at napaharap sa tenyenteng kanina pa nagmamasid sa kanila. At masaya namang nag-usap sina tenyente at Ibarra. Nagpapasalamat ang tenyente sapagkat dumating ang binata nang walang anumang masamang nangyari. Basag ang tinig ng tenyente nang sabihin niya sa binata na sana ito ay higit na maging mapalad sa kanyang ama. Ayon sa tenyente, ang ama ni Ibarra ay isang taong mabait. Ang ganitong pagpuri ay pumawi sa masamang hinala ni Ibarra tungkol sa kahabag-habag na sinapit ng kanyang ama. Ang pagsulyap ni Padre Damaso sa tenyente ay sapat na upang layuan niya ang binata. Naiwang mag-isa si Ibarra sa bulwagan nang walang kakilala. Tulad ng kaugaliang Aleman na natutuhan ni Ibarra buhat sa kanyang pag-aaral sa Europa, pinakilala niya ang kanyang sarili sa mga nanduroong kamukha niyang panauhin. Ang mga babae ay hindi umimik sa kanya. Ang mga lalaki lamang ang nagpakilala rin sa kanya. Nakilala niya ang isang binata rin na tumigil sa pagsusulat. Malapit nang tawagin ang mga panauhin para maghapunan. Nang lumapit si Kapitan Tinong kay Ibarra para kumbidahin sa isang pananghalian kinabukasan. Tumanggi sa anyaya ang binata sapagkat nakatakda siyang magtungo sa San Diego
sa araw na naturan. Ngayon naman ay alamin natin ang kulturang ginawa ni Ibarra sa mga nakakatanda. Ang paggalang sa mga nakatatanda tulad ng pagmamano at pagbati na ipinakita ni Crisostomo Ibarra nang siya ay ipakilala ni Kapitan Tiago sa kanyang mga panauhin. Ngayon, ang tanong, ano naman kaya ang aral na mapupulot natin sa kabanatang ito? Ang unang aral na natutuhan natin sa kabanatang ito ay panatilihin pa rin ang respeto at paggalang sa mga nakatatanda kahit na hindi kaaya-aya ang pag-uugali nito. Sunod naman ay huwag magmataas. Maging mapagkumbaba pa rin tayo kahit may naabot na tayo sa buhay. At ang panghuli, mag-ingat sa bawat salitang lumalabas sa bibig dahil maaaring ito'y makasakit ng damdamin ng iba. Ngayon naman ay mag-iiwan ako ng mga katanungan na maaari niyong sagutan upang malaman natin kung kayo ba talaga ay may natutunan sa ating tinalakay. Para sa unang tanong, ilang taon nag-aral sa Europa si Ibarra? Pangalawa, saang bansa natutunan ni Ibarra ang maayos na pagpapakilala ng sarili? Pangatlo, ano ang buong pangalan ni Ibarra? Pang-apat, sino ang kasama ni Ibarra dumating sa bulwagan? At panghuli, sino ang tumangging makipagkamay at ipinahiya si Ibarra? Dito na po nagtatapos ang ating talakayan. Maraming salamat po sa pakikinig.